Bago ang lahat, luma muna. Na mga nakaraang taon, sinasabing hindi makapag-retire si LeBron sa NBA dahil walang papalit sa kanya para sa TV ratings. Kita naman ang impact nun kapag hindi siya pumasok ng playoffs or nalaglag ang team niya, bumababa ang viewership. Sinabi rin ng mga former player na podcaster ngayon na kapag nag-retire si LeBron, maraming mawawalan at malulugi. Wala pa naman kasi talagang pumapalit kay LeBron bilang dominant player mula court hanggang marketing or kaya naging global icon. May ginawa na ang NBA para paghandaan ang pag-alis ni LeBron or yung pagre-retire niya. Ito yung bagong TV deals ng NBA na nagsimula ngayong season. Sa 14 games na namintes ni LeBron ngayong taon, imbes na bumaba ang viewership, mas tumaas pa. Matagal na kasing problemang ibinabato sa liga yung viewership na sinasabing nagre-rely lang kay LeBron. Ngayon, hindi na. Ngayon, mga podcaster na lang. Based sa NBA PR communication, tumaas ng 92% ang viewership ng liga sa first 2 weeks. Ito yung pinakamataas sa nakaraang 15 years. Kasunod nun, marami mga star player ang nawala dahil sa injury. At meron din mga star player during ngayong taon na hindi nakapaglaro dahil merong injury din. Pero ang average viewership tumaas ng 30%. Tumaas din ang merchandise sales ng nasa 20%. Iba-ibang era talaga yung mga best player Katulad ni Jordan, live TV, nang pumasok si LeBron, nasa social media, siya yung pinakakilala dahil nga panibagong era na naman kailangan baguhin. Hindi lang sokmed dahil meron ng kaagaw. Ang bagong strategy kasi ng NBA na matagal naman talaga nilang pinlano kaso matagal na implement. Nandito na kasi sa mga streaming platform ang mga bagong fans nakasama sa bagong deal. Mas madaling makakapanood ang mga younger audience na streaming first fans. Hindi na magre-rely ang NBA sa OG na star. Hindi lang si LeBron kasama si Steph at si Kevin Durant. Makakakuha sila ng bagong fanbase. Aminado rin naman si LeBron na tumatanda na. Parang nag-iintay na lang din ang announcement kung magre-retire siya ngayong taon. Kasi yung tropa niyang si Chris Paul nag-announce na ito yung huling taon niya bilang pro. Nasa injury management na rin si LeBron, hindi na makakapaglaro ng 82 games, bibihira na lang din siya makalaro niyan. At isa pa, hindi pa rin naman diretsang sinasabi ni LeBron na magre-retire na siya or ito yung huling taon niya. Pero yung team niya mukhang ready na. Apektado rin naman kasi yung lineup ng Lakers dahil merong mga player ang hindi makalaro sa lineup tulad na lang ni Bando. Huli siyang nakapaglaro talaga nung bago bumalik si LeBron, November 15. Tapos ang first game ni LeBron, November 18. Base kay Redick, stick pa rin kasi siya sa 9-man rotation. Mahirap magbago ng rotation kung nasa kalagitnaan ng winning streak. Kaya nagkaroon ng rumors dati na tanggal na si Bando at posibleng i-trade. Base pa sa mga insider, mismong Lakers pinaghahandaan din ang retirement ni LeBron. Mas maganda di umanong i-preserve ang condition ni LeBron until mid-April para sa deep run sa playoffs. May mga star player kasi ang Lakers ngayon na bago, si Luka at si Reeves, high scoring duo. Nasa 63 points per game si Luka at si Reeves, nasa 50% shooting pa. Sila ang number 2 team sa West at number 3 team sa buong NBA pagdating sa standing. So disclaimer, nabasa ko lang to dati. Nung nawala si LeBron, merong mga rumors doon na sinasabing hindi talaga siya naglaro para ipakita sa LA na kailangan pa rin siya ng team. Kaso ang nangyari, nag-benefit ang Lakers ng malaki. Lumabas ang potential ng kanilang team. Dati kasi kapag wala si LeBron at si Luka, delikado nang matalo ang Lakers. Ngayon hindi na. Meron pa silang natitirang 10 games bago pumasok ang January. Pagpasok kasi ng buwan na to, merong mga player ang naghahalimaw at mga team. Kaya pwedeng makaabot pa ang Lakers ng at least 20 wins. 8 games pa bago sila bumagsak ng number 10. Nasa 8 teams ngayon ang struggling pa sa West. Mas marami kumpara noong mga nakarang taon. Kapag nakapagpondo kasi ng panalo ang isang team, malaki ang chance siyang makaabot ng postseason. Lalo na yung ibang key games or sa tiebreaker nasa first 3 months ng season. Sabi nga ni Rob Pelinka, habol nila magpabata ng lineup. Pero parang iba naman yung hinahabol nilang dalawa ni Redick. Sa unwritten rule, mas tumitindi ang mga teams kapag second part ng season. Ito yung after All-Star or kaya deadline. Medyo kukulangin pa yung Lakers papasok ng playoffs dahil galing na rin kay Redick, kailangan nilang mag-improve sa defense. So hindi ko lang sure kung sa system nila to or sa lineup.
Kapag nagkaroon ang Lakers ng kalaban na team na mabilis, ang pace, nahihirapan silang manalo. Yung 5 tumalo sa Lakers ngayon, mga fast-paced team. Kahit yung Golden State nung unang game nila dahil sa kanilang ball movement, kailangan pa nilang i-preserve si Luka hanggat hindi siya mapatig.